Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang programang ito na hindi ninyo programa, ang tandaan mo ito, tandaan natin ito. Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Ibigay ang para sa Diyos. Ano yon? Ibigay ang para sa Diyos. Bakit naman yan ang aming tatandaan sa atin pong pag-uusapan ngayon? Sapagkat ito po ay may malaking kaugnayan sa atin pong pagbasa, sapagkat ito yung mga pahayag at sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga kausap na nag-iibig na siya ay paratangan at siluin or pagbintangan. Simulan na nga po natin muna ang pagbibigay ng pagkakataon at daan, shout out, sa ating mga kapatid na wala pong sawang sumusuporta sa programang ito. Shout out sa ating mga kapatid kay Sis Jean Ramos, maraming salamat sa iyo. Kay Sis Julie Taylor, maraming salamat sa iyo. Kay Brother Ronald Pagalyaman, maraming salamat po. Kay Sister Nim Paayay, salamat sa iyo kapatid. Kay Brother Jacinto, ayan, Pahardo dyan sa Bicol, salamat sa iyo kapatid. Kay Brother Jennifer Generoso, salamat din sa iyo. Kay Cecilia Gurango, maraming salamat. Kay Reynaldo Paharda, maraming salamat sa iyo kapatid. Kay Sis Joy Hornelius ng Don Laguer, Ireland. Ayan. Tama ba yung bigkas ko? Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik at pagpalain po kayo dyan sa bansang Ireland. Kay Marchita Lastra, maraming salamat din po sa iyo. Kay Gershon Traso, marami pong salamat. Kay Mendoza Flor de Lisas, maraming salamat sa iyo kapatid. Kay Sistelia Cabello, marami pong salamat. Kay Marlo Botardo, maraming salamat din po. Kay Brother Dennis Caracas, salamat. Kay Sister Daisy Villanueva ng San Antonio, Nueva Ecija, maraming salamat po. Regards dyan sa mga kapatid na nariyan. Kay Kobe Kasi Amigo, salamat po sa iyo. Kay Lydia Caballero, marami pong salamat. Kay Eli Bernardino Dino, maraming salamat po. Kay Sister Grace Gonzales, maraming salamat. Kay Artemio Aquino Antonio, maraming salamat po. Kay Sis Evangeline Quinto, maraming salamat po. At kay Senspat Jude ng Japan, maraming salamat sa iyo kapatid. Kay Raquel Di Guzman, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Father Honey Kilapio, ayan, Honey Kilapio, maraming salamat sa iyo. Kay Brother Roger Magbanwa, maraming salamat. Kay Sis Minda Aguilar, maraming salamat. Kay Annabel Arca Tyson, maraming salamat po kapatid. Kay Jose Bacani, maraming salamat. Kay Ricardo Bernardo Duson, marami pong salamat. Kay Cyrene Ibon, kay Sis Sheila Duenas, ganun din kay Reynaldo Asuncion, marami pong salamat. Kay Ginena Ong, first time niya, salamat po sa iyo kapatid. Kay Brother Norberto Macaraig, maraming salamat. Kay Brother Alberto Nava, kay Brother Ronald Bagcal, at kay Brother Abelardo Castro. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik sa mga video at refleksyon ng channel na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung ibig din po ninyo na kayo po ay mapasama sa mga shoutout, huwag lang po kayong mag-like. Mag-comment din po kayo para makita ko po ang inyong mga pangalan, sapagkat kung like lang, hindi kagaya ng FB na nakikita mo yung likers. Sa YouTube hindi, commenters lang ang nakikita. Kaya maraming salamat sa inyo mga kapatid. At tayo nga po ay magpapatuloy na. Ano po yung ating tatandaan? Ibigay ang para sa Diyos. Bakit? Kasi yan ang nasa loob ng ating gospel ngayon. Simulan na po natin ang ating pagbasa. Hanguin po natin sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kabanata po ay 22. Ang mga talata ay 15 hanggang 21. Ebanghelyong babasahin sa araw po ng susunod na linggo, October 22, 2023. Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita.
Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin kaya't sinabi niya, kayong mga mapagkunwari, bakit binibitag ninyo ako? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pangbayad sa buwis. At ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit diyan? Tanong ni Jesus. Sa emperador po, tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Tayo nga po ay magpatuloy. Ano po yung ating pinag-uusapan? Ibigay ang para sa Diyos. Ito po ay mga kataga at mga salitang namutawi mismo sa bibig ng ating Panginoon nang may dumating na grupo na siya'y pinagkakaisahang gawaan ng masama, mahuli o mabitag or magawaan ng bintang. Simulan po natin ang unang puntos na gusto nating puntusan. Ang una ko hong gustong puntusan, sabi po ng verse 15, umalis ang mga Pariseo at nag-uusap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ang mga Pariseo ay mga temple servant, mga naglilingkod at kilala ng mga panahon na yon ng ating Panginoong Hesus. Sila ay mga mababagsik sa pagtupad ng mga kautusan. Mabuti nila at mainam na itinuturo ang mga kasulatan. Subalit nung mga panahon na yon, ang ating Panginoong Hesus ay itinuring nilang pangunahing kanilang kaaway at kalaban. Naging public enemy number 1 nila. Bakit? Sapagkat si Jesus ay hindi lang matinik at dalubhasa sa pagtuturo, kundi dalubhasa din sa pagsasagawa at pagsasabuhay ng mga aral ng Diyos. Kabaliktaran sa mga Pariseo na sila ay mga mapagkunwari. Magagaling at mahusay mangaral pero hindi naman nagsasagawa ng mga utos at aral na kanilang ipinapangaral. Kung mapapansin natin sa ating pagbasa, nakipagsabuatan sila at nakipag-isa kay Herodes o sa mga tauhan ni Herodes para mahanapan ng mali ang ating Panginoon. Tatandaan natin ang mga Pariseo at ang grupo ni Herodes ay magkalabang pangkat. Pero sa ating pagbasa, sila ay nagkaroon ng unity, ng pagkakaisa, sapagkat ang kalaban na kanilang itinuturing ngayon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Tingnan ninyo, dalawang magkaaway, magkalaban, nagkaisa para labanan ang Panginoon. Masasabi rin natin sa ating kapanahunan na hindi lahat ng pagkakaisa ay tama, sapagkat maaaring may mga grupo o may pagkakaisang ginagawa para labanan ang sino mang gusto nilang labanan. At ito yung nangyari sa ating pong pagbasa, na nagkaisa silang magkaaway, magkalaban, na labanan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kitang-kita po natin dito ang unang puntos, yung balak. Diba? Ang balak. Ayan. Ano ang kanilang balak? Mahanapan at mahuli nila si Jesus sa pamamagitan ng mga pananalitang ihahain nila kay Jesus. Kumbaga ay ipaplant, yan, planted. Kumbaga ay patibong. At alam naman natin sa ating pagbasa na yung kanilang ginawang patibong ay yung mga tanong na medyo magkakaroon ng komplikasyon, na kahit ano ang piliin ng ating Panginoong Hesus doon sa tanong, wala siyang magandang lugar na pagkalalagyan. Parehong mali yung pipiliin na sagot ng ating Panginoon doon sa kanilang plano at balak. Kaya ito yung una, ang balak na masama laban kay Jesus. Sila ay nagkaisa kahit na sila ay magkalabang pangkat,
magkalabang grupo para labanan ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa na gusto ko humpuntusan sa atin pong pagninilay, ano yung ating pong pinag-uusapan, ibigay ang para sa Diyos. Sabi ng verse 16, kaya pinapunta nila kay Hesus ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Tingnan niya, sinabi ng mga guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ng ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Tingnan ninyo mga kapatid. Alam na alam nila kung ano yung gawain at pangangaral at pagtuturo ng ating Panginoon. Alam na alam nila yung mga pamamaraan ng pagsasagawa at pagsasabuhay ng ating Panginoong Hesus. Binanggit na mismo ng kanilang labi. Pinapupurihan nila. Pinapalakpakan nila. Kumbaga, sinusuportahan nila yung mga ginagawa ng ating Panginoon. Pero, sa kabilang banda, ito ay isang patibong lamang para sumagot ang ating Panginoong Hesus sa susunod nilang ilalatag na mga katanungan o mga sasabihin sa ating Panginoon. Kaya nga minsan, sa totoo lang, iingat din tayo sa mga papuri ng mga tao sa atin sapagkat maaaring ito ay pagkukunwari lamang. Kaya ito yung ikalawa na gusto nating puntusan. Ang mapagkunwari or ang pagkukunwari. Nino? Nung mga taong lumapit sa Kanya. Na ang kanilang paglapit kay Jesus, mayroon ngang papuri, kaya lang yung halo, makikita mo doon, yung kanilang papuri ay may halo. Sapagkat mayroong kasunod na tanong na ito yung magsasakdal alinman ang piliing sagot ng ating Panginoong Hesus doon sa kanilang magiging katanungan. Ano ang sabi ng verse 17? Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin, kaya't sinabi niya, kayong mga mapagkunwari, bakit binibitag ninyo ako? Alam naman natin na si Jesus, tarus niya ang mga isip at kalooban ng tao. Walang hindi nalilingid sa Kanya. Alam ng Panginoon ang mga plano at isipan ng tao. Kaya yung kanilang pagdating, alam na ni Jesus yung kanilang sadya na siya ay bibitagin. Pinapurihan sa simula, pinalakpakan sa simula, sinasang-ayunan yung kanyang mga ginagawa at pagtuturo. Pero bandang huli, meron palang trap, meron palang bitag. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, bakit binibitag ninyo ako? Actually, ang totoo, kapag ang Panginoong Jesus ay sumagot, na dapat na magbuwis sa emperador o magbayad ng buwis sa Cesar, siya ay kakalabanin. Uudyukan ng mga Parisiyo na ang mga Hudyo ay si Jesus ay traidor sa kanilang bayan, traidor sa kanyang mga kababayan. Kaya kapag sinang-ayunan ng Panginoong Jesus na magbayad ng buwis, maraming magagalit kay Jesus. Tingnan ninyo, yun yung kanilang pakay may magalit sa ating Panginoong Yesus na kanyang mga kababayang Hudyo. Di ba may mga ganyan ding tao? Kaaway mo, galit sa'yo, nag-recruit pa para maging kaaway ka rin, kagalit ka din. Di ba? Kung ang sasabihin naman ng Panginoong Yesus ay huwag magbayad ng buwis sa Cesar, aba, lumalabas na si Jesus ay nagiging rebelde, nagiging kaaway ng Roman Empire. Kaaway ng Roma, kaaway ng emperador, kaaway ng Cesar, kaaway ng bansang sumasakop sa kanya. Kaya lalabas na isusumbong si Jesus na mayroong isang lumalaban at nagre-rebelyon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga, kung alin ang pipiliing sagot ng ating Panginoong Yesus, kung magbuwis at hindi magbuwis, kahit alin doon ang piliin. Walang paglalagyan ng ating Panginoon. May maisusuplong, may magagawa silang labang mga pananalita kay Jesus sapagkat nagkaisa yung dalawang grupong magkalaban na alinman ang pipiliing sagot ng ating Panginoon, manganganib ang ating Panginoon. Kaya lang sabi po ng Biblia, kayong mga mapagkunwari, o di ba? Marami pong mga mapagkunwari. Di ba minsan may taong lalapit sa iyo. Ang ganda-ganda mo naman. Diba? Pagkatapos ano ang kasunod na pagpupuri sa'yo, may 100 ka ba dyan? Diba? Ang ganda-ganda mo naman, bagay na bagay sa'yo ang iyong damit. Oo ka naman, sang-ayon ka naman, ngiti-ngiti ka naman, ang ngiti mo outtime.
bandang huli uutangan ka na. Pautang naman, di ba? Minsan marami nagpo-post sa Facebook, nagpo-post sa mga social media ng mga lakbay-lakbay nila, mga travel nila. Pagkatapos may manghihingi, may manghihiram, tatanggihan. Panay kayo travel, panay kayo gala. Nung hihiraman ka, hindi ka naman makapagpahiram man lang, di ba? Minsan ganun papupurihan muna yung isang tao, papalakpakan muna, sasang-ayunan muna, bandang huli, meron palang karugtong, pautang naman. Di ba? So, mga mapagkunwari, sa atin pong mundong ginagalawan, napakaraming ganyan, di ba? Ang dapat lang, wag lang tayong mapabilang. Anyway, ano ang ating pinag-uusapan? Ibigay ang para sa Diyos. Ano yung una nating pinupuntusan? Ang balak. Ayan. Pangalawa, mga mapagkunwari. Iingat na tayo sa mga mapagkunwari. Ang mga mapagkunwari daw, mapagbalat kayo Nakasuot ng maskara, pero ang totoong kaanyuan nakatago, di ba? Pero gano'n, yun ang mga mapagkunwari Nakasuot ng ibang identity, nakasuot ng ibang katauhan, pero sa loob, punong-puno ng kasamaan. Pangatlo na gusto nating puntusan, sabi po ng verse 20, kaninong larawan at pangalan ang nakaukit diyan? Di ba, humingi ang ating Panginoong Yesus ng pera. Ano ang sabi ng verse 17? Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Verse 18, alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin, kaya't sinabi niya, kayong mapagkunwari, bakit binibitag ninyo ako? Ano ang sabi ng verse 19? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambayad sa buwis. At ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit diyan? Tanong ni Jesus. Sa emperador po, tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Ano ang ikatlo na gusto nating puntusan? Ibigay sa Diyos. Yung kanilang pagbibitag, yung kanilang paglalagay ng trap na tanong sa harapan ng ating Panginoong Yesus, hindi nila mapapantayan at matutumbasan ang karunungan na ginamit ng Panginoon sa kanila. Humingi siya ng salaping pangbayad sa buwis. At yung salaping pangbayad na buwis ay tinanong ng ating Panginoon sa kanila, kaninong larawan at pangalan ang nakaukit yan? Tanong ni Jesus. Sa emperador po, tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya. Tumutol ba ang ating Panginoon na magbayad ng buwis? Hindi. Hindi siya tutol. Ibig sabihin, kung hindi siya tumututol, ang mga tauhan ni Herodes ay walang maisasakdal na laban sa kanya na si Jesus ay nagre-rebelde. Lumalaban sa pamahalaang umiiral noon. Sa atin din pong panahon, kailangan po talaga ang buwis ng taong bayan. Buwis ng mga nagninegosyo, buwis na may malaking kinikita, buwis ng mga building, mga sasakyan, mga pagkain at mga lupain. Bakit? Saan ba ginagamit ang buwis na ibinibigay ng tao sa gobyerno? Madalas na nating napapakinggan na ang buwis ay ginagamit para sa mga infrastruktura, di ba? Para sa mga kalsada, sa mga tulay, sa mga kalsadang bako-bako, mula sa bundok, mula sa bukid, papuntang syudad, para mapabilis ang takbo at deliver ng mga harvest na gulay, para mabilis yung transportasyon. Ano pa ang ginagawa? Mga tulay na nasisira, pinagdudugtong yung magkabilang pangpang. Yan ay mga pera ng taong bayan na ginagawa at ginagamit ng gobyerno para ibalik sa taong bayan yung kanilang ibinubuhay sa pamahalaan. Nagpapatayo ng mga ospital para yung mga tao at walang perang mamamayan ay makapagpagamot ng libre. Pambili ng gamot sa iba't ibang bansa para magamit ng isang gobyerno o isang pamahalaan. Saan kinukuha yung pambili? Di sa pera o sa buwis ng taong bayan. Mga paaralan na itinatayo ng gobyerno. Saan galing ang ipinagpatayo niyan? Di sa buwis ng taong bayan, di ba? Mga hospital,
mga serbisyo, etc. Napakarami. Kaya hindi tumututol ang ating Panginoong Hesus na magbayad ng buwis sa gobyerno, sa emperador o sa Cesar, sapagkat ito ay nagagamit sa pangailangan ng mamamayan na pinamumunuan o pinamamahalaan ng hari o pangulo o emperador man. Pangalawa, hindi po nagtapos doon sa buwis para sa Cesar. Ang sabi ng ating Panginoon, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Tingnan nyo, may karugtong ang ating Panginoon. Hindi lang tayo dapat magbigay ng para sa buwis na sa gobyerno, kundi magbigay din ng para sa Diyos. Sa lumang tipan, ano ba ang hinihingi ng Diyos na para sa Kanya? Kung mapapansin po ninyo yung mga nakakaraang talinghaga, ng mga nakakaraang linggo, yung may-ari ng ubasan humihingi ng kanyang parte, humihingi ng kanyang share. At yung share na tinutukoy sa lumang tipan na iniutos ni Yahweh kay Moises ay 10 o 10 bahagi ng ating kinita. Yung 10% na yon ay katumbas ng buwis na ibinibigay sa gobyerno. Ang mga Israelita o ang mga Hudyo ay dapat din nagdadala ng kanilang 10 bahagi sa templo. Ano naman ang gagawin ng templo sa mga nangangasiwa ng 10 para sa templo? Ano naman ang kanilang pinaggagasusan dun? Ano naman ang kanilang pinagugugulan? Ako po ay mayroon pong nabasa na katulad ng buwis na ibinibigay ng taong bayan ng mamamayan sa gobyerno, at ang ginagawa naman ng gobyerno o pamahalaan ay nagpapagawa ng kung ano-ano mga serbisyong maibabalik sa tao katumbas ng kanilang buwis. Ang templo din ay mayroon din pong ginagawa na pamamaraan para maipakita sa kanilang mamamayan, sa kanilang mga kababayan, na hindi nawawala ng halaga yung kanilang 10%. Ayon sa aking nabasa, yung 10 na ibinibigay ng mga Hudyo at mga Israelito sa templo, meron pong 3 pinaggugugulan. Meron pong 3 pinaggagastusan. Ngayon, itong 3 pinaggagastusan na ito, sa ating kapanahunan, hindi natin alam kung may umiiral pa o gumagana pang ganitong uri ng pagbabalik sa mga tao ng 10 bahaging ibinibigay nila doon sa templo, sa simbahan, sa fellowship o sa assemblyman. Ano alin yung 3 pinaggugugulan? Ang 10 na ibinibigay ng mga Hudyo, ng mga Israelita sa templo ay nahahati sa 3 gastusin sa bayang Israel. Unang bahagi ay ginagamit sa mga gastusin sa templo. Pag sinasabing gastusin sa templo, kung may nasirang pader, saan kukunin yung pagpagawa ng pader? Doon sa 10 at handog ng mga Israelita. Kapag mayroong mga gastusing pangailangan at pagkain na mga naglilingkod sa templo, saan kukunin yung gastusin? Doon sa mga handog at 10 ng taong bayan. Tatandaan po natin, ang 12 lipi ni Israel, ang isa doon ay hindi binigyan ng lupain. Sino ang hindi binigyan ng lupain? Yung tribo ng Levites. Sapagkat ang tribo ng Levites, dahil wala silang mga lupain na sasakahin, wala silang pagkukunan ng kanilang kabuhayan, itatalaga nila ang kanilang buong buhay at angkan ang tribong ito ang mamamahala dun sa templo. Sino ang magbibigay ng gastusin? Sino ang magbibigay ng kanilang pangailangan? Yung 11 tribo na binigyan ng mga lupain at sakahan na may pangkabuhayan. So, yung ikaunang bahagi ng handog at 10 ng bayang Israel ay ibinibigay sa templo para sa gastusin sa templo, sa pangailangan sa templo, pagkain ng mga naglilingkod sa templo, para sa mga Levites na naglilingkod at nagtalaga 100% ng kanilang buhay na paglilingkod sa templo at sa Diyos. So doon una na napupunta yung isang parte. Ang ikalawang parte naman ng 10 ng taong bayan, ng bayang Israel at ng mga Hudyo ay inilalaan sa mga kapiestahan ng bayang Israel. Kung babasahin niyo po ang Biblia, ang bayang Israel ay napakaraming kapiestahan, halos buwan-buwan. Ang kanilang selebrasyon ng kapiestahan, minsan 1 linggo, minsan 2 linggo. Kung mayroong 2 linggong kapiestahan, saan kukunin ang gagastusin sa kapiestahan?
Saan kukunin ang perang panggastos kung ganito kahaba ang kapistahan? Saan kukunin ang perang paghanda sa mga pagkain na kakainin ng mga tao kapag napakahaba ng ganitong selebrasyon? Yan ay kinukuha nila doon sa ikapo ng bayang Israel. Kaya nga, kapag may kapistahan, masaya ang buong bansa, masaya ang buong bayan, nakikipagsaya ang mga mamamayan. Bakit? Sapagkat naibabalik sa kanila yung ikapo na kanilang dinala sa templo sa pamamagitan ng mga kapestahang ginagastusan, ginugugulan ng mga templo o mga nasa templo na namamahala, nangangasiwa ng kanilang ikapo. O, di ba? So, saan napupunta yung ikalawang bahagi ng kanilang mga ikapo? Para sa mga gastusin, pangangailangan sa kapestahang isineselebrate ng bayang Israel. So meron pong ikatlong bahagi. Sabi natin kanina, ang ikapo ay nahahati sa tatlong gastusin sa bayang Israel. Ang una ay sa mga pangangailangan sa templo. Pangalawa ay para sa mga kapestahan ng bansang Israel. Pangatlo, ang ikatlong bahagi ng ikapo na dinadala ng taong bayan ng mga Israelita ng mga Hudyo sa templo ay idinidistribute, ibinibigay sa mga mahihirap na mamamayan ng bayang Israel. Kaya nga wala pong nagugutuman, walang naghihikahos, walang nahihirapan na bayang mamamayan ng Israel nung mga panahon na yon. Sapagkat kung wala silang kakayahan, wala silang kabuhayan, yung ikatlong bahagi na ikapo ng taong bayan na mga may kaya at mayayaman ay naididistribute saan? Doon sa mga mahihirap na mamamayan ng bayang Israel. Na kumbaga sa panahon natin ngayon na madalas na binabanggit nasa laylayan ng gilid ng lipunan. Sino yung mga nasa laylayan ng gilid ng lipunan? Di yung mga nakatira sa bangketa, mga natutulog sa ilalim ng tulay, di ba? Mga natutulog sa kalsada. Walang nagugutuman ng mga panahon na yon sapagkat nasusuplayan, napoprovide yung mga pangailangan ng mga mahihirap na mamamayan ng bayang Israel. Kung siguro sa kapanahunan pa natin ngayon, maaaring binibigyan din ng kabuhayan yung mga mahihirap na yun. Tinutulungan, pinapahiram ng mga puhunan para makapagnegosyo. Diba? Para mabuhay din sila. So ano yung ikatlong bahagi na ikapo na dinadala, nakatumbas ng buwis na ibinibigay ng mamamayan sa gobyerno? Ibinibigay, itinutulong sa mga mahihirap na mamamayan ng bayang Israel. Saan ginugugol ang ikapo ng tao? Ang ikapo ng tao, ng mamamayan ng bayang Israel, ng mga Hudyo, ng mga Israelita, ay nahahati sa tatlo. Una, sa temple needs, sa pangailangan sa templo. Pangalawa, sa mga festival expenses, sa mga gastusin sa panahon ng mga kapestahan. Hindi nila nililikom yan, hinihingi sa tao, kasi meron nang ibinibigay ang taong bayan, ang mamamayan, na ikapo, doon sila kumukuha. At yung ikatlo na bahagi ng ikapo ng mga taong bayan, ng mamamayan, ay itinutulong, inaayuda sa mga mahihirap na bayang mamamayan ng Israel. Yung tinatawag na poorest people in the land. Diba? Yung mga mahihirap. So, ito yung ating pinag-uusapan ngayon. Ibigay ang para sa Diyos. Unang puntos, kita natin yung balak ng mga taong lumapit kay Jesus na may magkaaway, hindi nagkakaisa pero biglang nagkasundo para labanan ang ating Panginoong Jesus para mahanapan ng mali sa gagawin nilang pagbitan. Pero pangalawa, mapapansin natin, hindi lingid kay Jesus yung kanilang plano sapagkat ang kanilang plano ay pagkukunwari lamang para mabitag ang ating Panginoon. Kaya yun yung pangalawang puntos, ang mapagkunwari. At ikatlo, ibigay ang sa Diyos. Hindi tumututol si Jesus na magbayad ng buwis sa emperador, sa Cesar o sa gobyerno. Dapat lang tungkulin ng isang mamamayan yan sapagkat hindi mabubuhay ang isang gobyerno kung walang tulong ng galing sa mamamayan. Ganon din ang simbahan, ganon din ang iglesia, ganon din ang fellowship, ganon din ang assembly, ganon din ang denominasyon, ganon din ang relihiyon. Hindi yan tatayo kapag wala yung tulong na nanggagaling sa mga mananampalataya o sa mga membro ng fellowship. Ang bayang Israel, nung panahon na yun, meron silang templo na ipatayo yung templong yun dahil din sa maikapo, bahagi ng taong bayan.
At pagdating sa ating panahon, kapanahunan, hindi na ika po ang umiiral ngayon eh. Ang umiiral na ngayon ay bukal sa ating puso. O, yun na yan. Yung umiiral sa ating kapanahunan, hindi na ika po yung hinihingi sa atin, kundi bukal sa ating puso. Kung ano yung ating ibig na ibigay at ipagkaloob sa Diyos. At tatandaan natin, hindi man yan maibalik ng tao sa atin dahil ibinigay natin yan sa Diyos, sa kanyang simbahan, sa kanyang fellowship, sa kanyang assembly, sa kanyang denominasyon. Ang Diyos ang magbabalik sa atin ng higit pa sa ating pangailangan. Ano ang sabi ng aklat ng Malakias? At bubuksan ng Diyos ang durungawan ng alin na mga pagpapala sa ating buhay sapagkat hindi natin nakalimutan ang magbigay ng para sa Diyos at magbahagi ng para sa Diyos. Kaya ito yung ikatlo, ibigay sa Diyos. Ano ang sabi ng verse 20? Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit diyan? Tanong ni Jesus, sa emperador po, tugon nila. Kaya sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Klaro, ang mga Hudyo hindi nakakuha ng gagamiting salitang laban kay Jesus. Ang mga tauhan din ni Herodes ay hindi nakakuha ng mga salitang pwede nilang gamitin laban kay Jesus. Bakit? Mas matalino at marunong ang ating Panginoon sapagkat alam niya ang nilalaman ng ating puso at kalooban. At ngayon pong oras na ito habang pinapanood ninyo ang video ito, alam din ng Panginoon ang nilalaman at pangangailangan ng iyong buhay ngayon. Paniwalaan mo, kaya yang ibigay sa atin ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong panonood at kung kayo naman po ay napagpala, huwag niyo kakalimutan na mag-like. Siyempre, mag-subscribe na din kayo. I-share niyo na din ang video ito sa mga taong inaakala ninyo makakatulong para sa kanila. At kapag napagpala yung mga taong yun, pagpapalain ka din sapagkat ikaw po ay nagbahagi. Huwag niyo rin pong kakalimutan kalimbangin yung bell at piliin niyo yung all para anytime na may upload po akong video, mano-notify po kayo. Ang akin lamang pong tanging palaging masasabi sa inyo, hayaan po natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Maraming salamat! Bye-bye and God bless us all. Salamat Ama sa ginawa mo. I've got some burst banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye! One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie, so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send